Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito, ang mga bilyar, ang pamilya bilyar ay ano na ngayon, umugulong na yung kaso sa kanila sa DOJ, ha? Nagsasagawa na ang DOJ ng preliminary investigation. Bakit na ano bang kaso 'yan? Actually ang kaso ay manipulation. Manipulation ng mga stocks. Minanipulate hindi lang yung stocks, yung valuation ng mga properties ng lupa, real estate, yung valuation, minanipula. Ano 'yan? Criminal offense 'yan. Ang nag-file ng kaso ay SEC, Securities and Exchange Commission. May matibay na mga ebidensya ang Securities and Exchange Commission na minanipula ng pamilya Villar. Si Manny Villar, Cynthia Villar, sila yung mga pinangalanan dyan. Minanipula nila yung valuation ng mga properties, land valuation. Alam naman natin, maraming nabiling lupa ang mga or dinidevelop na lupa ang mga Villar, tapos binibenta. Katulad ng Camilla, mga ganyan. Ngayon, lumalabas, overvalued pala, binumbahan yung halaga. Ibig sabihin, bumibili ang mga customer, mga kliyente ng mga real estate ng Villar, ang laki-laki ng halaga, hindi naman pala yun yung totoong valuation. Binumbahan, kaya minanipulate. Bawal yun. Yan ay criminal offense sa Corporation Code at yan ang isinampang kaso. Ang isa pang kaso na isinampa dyan, yung insiders trading. Bawal din yon. Lalo na si Camille Villar. Yan yung kaso niya. Insiders trading. So actually, nag-preliminary investigation na ang DOJ. Nag-motion yata ang mga abogado ng mga Villar na ilipat ibalik yata sa SEC. Hindi na pumayag ang DOJ. So ngayon, nag-preliminary investigation na ang DOJ, tuloy-tuloy na yan. So yung ginawa ng mga Villar na gusto nilang ibalik sa SEC daw, para pag-aralan uli ang kaso, hindi pinagbigyan ng DOJ. So ibig sabihin, para si DOJ, tuloy-tuloy na ang tuloy-tuloy na ang hearing. Kaya tuloy-tuloy na yung preliminary investigation. Kasi doon madidetermine kung may prima facie evidence or may reasonable certainty of conviction or probable cause. Kasi kung may probable cause yan, probable cause, ipa-file na yan sa korte. Ang magpa-file ay itong DOJ, prosecutor. Kaya mabigat ito, At saka ito, lahat ng mga ng pamilya Villar yan si Manny, si Cynthia Villar, Paulo Villar, Mark Villar, Camille Villar, lahat. Manipulation at saka insiders trading. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya matindi itong nangyayaring ito. Ito? Abangan natin ang susunod na mangyayari dyan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Sir, paki-explain mo nga po muna sa amin kung ano po yung nangyari dun sa proceeding. So far, isa lang hindi nakatanggap ng subpoena, si Virgilio Villar, yung kapatid ni former Senator Manny Villar. Pero represented siya by Fortune Law Office, so kinuha na rin yung copy niya. So ngayon, lahat na represented. Okay. Isa lang po nagsubmit ng counter affidavit, si Gart Castañeda. Ang iba, hindi nagsubmit ng counter affidavit kasi nung ma-serve namin yung subpoena noong February 27, I think it was a Friday, by March 2, nakatanggap kami ng omnibus motion from the Picasso Boycottan Law Office, also representing them. Pero yung motion is only for Cynthia Javares. Hiningi na lang, masuspend yung aming PI, preliminary investigation, ma-recall yung subpoena, ibalik sa SEC yung kaso. So, at the same time, may mga depensa ni raise si Cynthia Javares. So, we studied the motion and I said na
if that is your motion, we will treat that as a motion to dismiss. And considering na it is a motion to dismiss, that will serve as your counter affidavit. So hindi na kayo magfa-file. Ay biglang nagsabi magfa-file daw sila. Ayun naman pala. So they asked for 15 days. Ang tama ng 15 days I think is Holy Monday o Holy Tuesday. Sabi ko sigurado ba kayo dyan? Sa kapal ng makahingi kayo uli ng extension. So pinagbigyan ko na lang kasi Holy Week na, and after that convention ng mga fiscal. So sabi ko sige, April 20, we gave them time, enough time to prepare. Kasi makapal-kapal yung annexes para mapag-aralan din nila ng gusto. Hindi lang po isang kaso eh. I think there are apat na tayong kaso. It's very technical. Pero sir, ano po yung reasoning na ina-explain po nung camp ni Javares na bakit gusto niya po na ipa-dismiss or wag ituloy yung Kasi PI? daw, hindi daw nakapag-conduct ng, hindi nagkaroon ng finding of probable cause yung SEC. Required yan under 53.1, section 53.1 ng Securities Regulations Code. And it was explained in the Baviera versus Paglinawan case na hindi ka pwede mag-file ng kaso sa DOJ, kaso pertaining to Securities Regulations Code, na hindi ka dumaan sa SEC. Kasi sa Baviera case, ang nag-file, private na tao. Dinismiss ng DOJ. Eh, sabi ko, ang nag-file dito, SEC mismo eh. Sabi nila, walang finding of probable cause yung SEC. But I said, under the 2023 ruling ng Tenko versus People, wala namang specific format na nire-require ang batas. So sabi ko, yung filing ng complaint is in itself a finding of probable cause. So sir, itong omnibus, in-adapt din or Initially, inadapt ng iba. pang respondent? Oh, nung sinabi ko, including ng mga Villar's. Ito na yung lawyer na nila ni Javares, lawyer din ng lahat ng mga Villas. Inadapt ng lahat, so nung sinabi ko, this will be treated as a motion to, as your counter affidavit, hindi naman daw, magpa-file daw sila ng counter affidavit nila. So pagbibigyan naman namin sila. Ngayon nagaging na sila mag-file ng counter. I will still consider yung argument sila sa omnibus motion po. Kasi may mga depensang ni-raise doon si Cynthia Javares eh. Tinuturo ang kanilang external auditor, yung punong bayan ni Narolio. So it's a defense. Valid or not, it is a defense. So I will still consider yung mga arguments sila doon. In fairness to everybody. Hindi ko pwedeng ibasura yun. I have to consider that. Baka nga erase nila uli sa kanilang counter affidavit yun. Ang sabi ko lang kasi, procedurally, under the old rules and new rules ng PI, preliminary investigation, that is considered your counter affidavit. Eh ngayon, gusto nila ngayon siguro exhaustive the counter affidavit. And we just have to be fair with each other. Sabi ko, sige, pagbigyan ko kayo. Sir, yung motion to suspend is essentially parang dismiss kasi tuloy-tuloy lang. Yun ang sinabi ko eh, kasi motion to suspend, motion na ibalik yung kaso sa SEC, motion na may prejudicial question, parang it's almost a motion to dismiss na wag namin ituloy. So sabi ko, I will treat that as a motion to dismiss. I will treat that as your counter affidavit. Eh, ayaw naman nila, gusto nila mag-file talaga ng exhaustive the counter affidavit. Essentially, sir, yun nga parang denied yung motion to suspend kasi we are proceeding. I will not say, sir, I will not use the word denied, but I said, I will treat that as your counter affidavit kasi may mga depensa. So ngayon, humingi sila ng extension para pagsabit sila ng extensive nila na counter affidavit. Can you elaborate yung dun sa sinabi nyo na for the respondents, yung specific directive nyo for the respondents to appear before your panel and not before any other panel? Yes, I'm requesting them to come here. Manumpa sila sa amin, ayoko manumpa sila sa notary public, ayoko manumpa sila sa ibang fiskal. Kasi minsan, magbe-verify kami, tunay ba to o hindi. Eh, malapit lang naman ang opisina namin, pumunta na lang sila dito para hindi na kami magduda pa kung kanino sila nanumpa. Siguro, that's fair enough. Wag lang siguro kung nasa ibang bansa, ibang usapan na yun. Pero may nagpaalam ba sir and any of responded na they're going abroad? Wala namang Si lang yung kanina, yung nag-file si Guard, baka daw kasi mag-approach siya. Kaya gusto niya na mag-file ng counter affidavit. Kahit yung mas maaga, sir, kasi parang may ginagawa yung ibang minsan mga sir, senators earlier bago than the pumunta. scheduled Hindi rin papayag kayo. I'd rather not. Kasi baka ayokong tumanggap ng counter affidavit na wala yung SEC, baka sabihin may tinanggap kaming iba pa. Mahirap na po kung pwede, kaharap na lang lahat. Si Commissioner Quevedo ng SEC, pumunta lang ahead, I think last Wednesday, kasi hindi daw siya pwede today. So nanumpa lang siya uli sa amin. Kaya yung kanina hindi na siya kasama sa nanumpa eh. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.